Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, isang bagong simula para sa atin ang araw ng Pentecostes. Tulad sa mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok ng mundong ito. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Espiritu Santo para sa paglago at pagpapatibay ng simbahan, ang katawan ni Kristo, at upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapospos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para pusposin ang kalooban ng tanan, noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit, ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon
ang sangnilikha ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahinmutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa, kapag nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na. Ngunit kung ang umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi nasasabi ni numan, Panginoong si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan, tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa kay bigat patnubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panirawain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-aalab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog,
kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. aming tanaw. Kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggunding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Atin pong papurihan at parangalan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Ano pong ipinagdiriwang natin sa araw na ito? Ngayon po ay Pentecost. Pakisabi po, Pentecost. Alam niyo po ba yung Pentecost? Ang Pentecost po, ang ibig sabihin ay 50 araw. Ngayon po, ginugunitan natin ang 50 araw mula ng muling pagkabuhay. At anong nangyari nung pagkatapos ng 50 araw mula ng muling pagkabuhay? Ang nangyari po ay ang Espiritu Santo ay ipinadala ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. Para saan? Para sila ay bigyan ng lakas. Lakas na kanilang gagamitin para ipahayag ang mabuting balita. Para sila naman lumabas sa kanilang pinagtataguan, lumabas sa kanilang mga takot, upang maging matapang na magpahayag ng mabuting balita. Binigyan ng lakas, binigyan ng grasya na kailangan nila para magampanan nila yung kanilang misyon. At mga minamahal kong mga kapatid, hindi lang po iyon nangyari,
yung pagpapadala ng Espiritu Santo, hindi lang nangyari 2,000 years ago. Dahil hanggang sa ngayon, sa katotohanan, patuloy na ipinapadala ng ating Panginoon ang Espiritu Santo para tayo, ang bawat isa sa atin, ay patuloy na samahan at gabayan, patuloy na palakasin, upang tayong lahat maging tunay at tapat na mga saksi ng ating pananampalataya. Pinapalakas po tayo at binibigyan ng biyaya para maging saksi tayo ng ating pananampalataya. Pakisabi po sa katabi, saksi ka ng pananampalataya. Kailan po natin unang natatanggap ang Espiritu Santo? Una po nating natatanggap ang Espiritu Santo kapag tayo ay nabinyagan. Lahat naman po tayo nabinyagan na, no? Pakitingnan po yung mga katabi, mukha po bang daladala ang Espiritu Santo? O ibang espiritu ang dinadala? Kaya magandang unang tanong po sa ating lahat. 2,000 years ago, pinadala ng Panginoon ang Espiritu Santo para pabanalin ang kanyang mga alagad, ang mga anak ng Diyos. Hanggang ngayon, pinapadala ang Espiritu Santo para tayo ay pabanalin at para tayo ay maging saksi ng ating pananampalataya. Kaya anong magandang tanong sa atin ngayon? Magandang tanong sa atin ngayong araw na ito ay ano na ba yung nangyari sa ating mga buhay? Tayo ba ay nakakapagdala ng kapayapaan, ng kabanalan? Nakakapagdala ba tayo ng mabuting espiritu sa ating mundo? Pakitanong yung katabi, anyari? Ano na pong nangyari? Ito po yung una kong gustong ipatingin sa atin. Ano na ba yung nangyayari sa ating mga buhay? Mabuting ehemplo ba tayo ng ating pananampalataya? Tunay ba tayong nagiging saksi ng ating pananampalataya? Tayo ba ay nagiging dahilan para lalong maniwala ang ibang mga tao sa Diyos? O tayo ay nagiging dahilan para hindi na maniwala ang ibang tao sa Diyos? Meron pong isang kwento, ewan ko po kung narinig na ninyo. Kwento ng isang lalaki at isang barbero. Pumasok po ang isang lalaki sa gupitan at habang ginugupitan siya, sabi ng barbero sa kanya, alam mo, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Bakit naman ho, sa tanong ng lalaki? Kasi kung may Diyos, bakit ang dami pa rin kaguluhan sa mundo? Bakit ang dami pa rin kahirapan sa mundo? Ang dami pa rin nanloloko? Ang dami pa rin nandadaya? Ang dami pa rin nagsisinungaling at nananakit? Kung totoong may Diyos, bakit marami pa rin kasamaan sa mundong ito? Napatingin yung lalaki sa labas, nakita niya yung mga ibang mga tao, mahaba yung buhok, magugulo yung buhok. Sabi niya sa barbero, alam niyo po, hindi na rin ako naniniwalang may barbero sa mundo. Bakit naman? Ginugupitan kita. Sabi ng lalaki, kasi po kung may barbero talaga, bakit ang dami pa ring magugulo yung buhok, mahaba yung buhok sa mundo? Sabi ng barbero, hindi kasi sila lumalapit sa akin para magpagupit. Ganon din po siguro sa Diyos, sabi ng lalaki. Marami ang nananatili sa kaguluhan at kasamaan kasi marami pa rin ang hindi lumalapit sa Diyos, nagbubukas ng sarili sa Diyos upang pabanalin sila at pabutihin ng ating Panginoon. Ito yung magandang paanyaya po sa atin. Magandang patuloy na tingnan. Patuloy ba nating tinatanggap ang Espiritu Santo na mula sa Diyos upang tayo ay patuloy na linisin, patuloy na pabanalin, at patuloy na gawing katulad ng ating Poong Hesus Nazareno? Mga minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala po sa atin ng linggong ito. Ibinibigay ng Diyos ang sapat na biyayang kailangan natin, ang sapat na tulong na kailangan ng ating mga buhay. Ang tanong, tayo ba ay nagbubukas ng ating sarili para matanggap ang mga iyon?
Kaya ano pong magandang patuloy na gawin natin lalo na sa linggong ito, ipagdasal natin ang kabukasan ng ating mga kalooban upang matanggap natin ang mga biyaya ng Espiritu Santo. Bibigyan ko po kayo ng 3 mahalagang biyaya ng Espiritu Santo. 3 lang po. Marami pong biyaya ang Espiritu Santo, pero gusto ko pong magbigay ng focus sa 3 ito. Una pong biyaya, letter K, katapangan. Pakiulit po, katapangan. Huwag po nating kakalimutan. Kapag tayo ay nagbubukas ng ating sarili sa Espiritu Santo, binibigyan tayo ng katapangan, katapangan na magpahayag ng mabuting balita sa ating mundo. Kung mapapansin po natin yung ating mga alagad, yung mga alagad ng ating Panginoon, nung wala pa yung Espiritu Santo, nung hindi pa ipinapadala ng Espiritu Santo sa kanila ng ating Panginoon yung Espiritu Santo, anong mayroon sa kanilang kalooban? Mayroong mga takot, mayroong mga pagdududa at pag-aalinlangan. Pero dahil ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa kanila, doon nagsimula na ipahayag nila ang mabuting balita. At doon nagsimulang lumawak yung ating pananampalataya. Naabot nila ang maraming tao dahil binigyan sila ng katapangan ng ating Panginoon. Kahit na marami ang gustong manakit at magparusa sa kanila, nagkaroon sila ng tapang para ipahayag ang mabuting balita sa kabila ng iba't ibang mga paghihirap. Katapangan. Ikalawa pong mahalagang ibinibigay ng Espiritu Santo, kaliwanagan. Pakiulit po, kaliwanagan. Binigyan ng liwanag ng Espiritu Santo yung kaalaman ng mga alagad para yung kanilang ipapahayag yung tunay na mula sa ating Diyos, yung turo mula sa Diyos, hindi yung turo na para sa kanila lamang ay tama. Dapat may pinagkukuhaan sila ng kaliwanagan na ipapahayag sa kanilang sa mga kapwang kanilang makakaharap. Kaliwanagan at katotohanan yung kanilang ipinapahayag na mula sa biyaya ng Espiritu Santo. At ang ikatlo ay kapayapaan. Pakiulit po, kapayapaan. Nung sila ay nagpapahayag na ng mabuting balita, maraming mga pinagdadaanan, maraming mga gustong pumigil sa kanila. At kung minsan po, alam po natin, kapag may mga paghihirap na sa ating mga buhay, kung minsan nagtatanong na rin tayo, itutuloy ko pa ba itong ginagawa ko? Ipapahayag ko pa rin ba itong mabuting balita kahit maraming hindi magsasang-ayon sa akin? Pero dahil binigyan sila ng Espiritu Santo ng kapayapaan, na sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng mundo, ipagpapatuloy nila yung kanilang mga ginagawa dahil payapa sila na ang ginagawa nila ay ang kalooban ng Diyos. At ang mga taong puspos ng Espiritu Santo, mga taong nagdadala rin po ng kapayapaan. Kaya ang maganda pong patuloy na tanong sa atin, yung buhay ko ba ay nakakapagdala ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating simbahan? Dahil kung hindi kapayapaan ang idinadala natin sa mga taong ating nakakasalamuha, baka hindi Espiritu Santo yung naghahari sa ating mga kalooban. Ang pinakamahalagang biyaya ng Espiritu Santo ay kapayapaan sa buhay natin. At kapag tayo ay pinagkalooban ng kapayapaan, ito rin yung ibabahagi at maibabahagi natin sa iba. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, 2 paanyaya para sa araw na ito. Patuloy na tingnan ang ating mga sarili. Dala-dala ko ba ang Espiritu Santo? Ako ba ay nakakapagdala ng kapayapaan dito sa mundong ito? Ako ba ay nakakapagdala ng kaliwanagan ng ating pananampalataya dito sa mundong ito? Ako ba ay may katapangan na magbahagi ng mabuting balita? Kung mayroon po tayo ng mga bagay na iyon, tiyak ako na ang Espiritu Santo ay tunay na nasa ating kalooban. At ang ikalawang mahalagang paanyaya, patuloy na magpasama
sa Espiritu Santo. Patuloy na maging bukas sa paggagabay ng Espiritu Santo upang tayo ay tunay na maging saksi ng ating pananampalataya, maging saksi ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ang ating hilingin sa ating Panginoon, Panginoong Hesus Nazareno, patuloy mo po kaming tulungan na maging bukas sa Espiritu Santo at sa mga biyaya ng Espiritu Santo upang patuloy naming maibahagi ang liwanag ng aming pananampalataya at kapayapaan na nais mong ibigay sa amin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Panginoon, ang alay ng bayang nagiriwang, puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handa
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos, na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo.
para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nazareno, sinasampa ka namin. Pinipinto ka namin. Ano ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.